Isang posisyong sinasabing hinirang ng Diyos, ngunit pinagdududahan ng ilan. Sa likod ng maharlikang puting kasuotan, sino nga ba ang kauna-unahang Santo Papa? At ang mas malaking tanong, talaga bang pinahintulutan ito ng Diyos? Ngayon, habang naghahanap muli ang Roma ng bagong Santo Papa, kailangan nating balikan ang simula. Baka nga nasa simula pa lang, may malaking tanong na tayong nakaligtaan. Ngayong taon, muling nakatuon ang mata ng buong mundo sa Vatican. Wala pa ring katiyakan kung sino ang susunod na uupo sa trono ni San Pedro. Ngunit bago natin alamin kung sino ang maaaring susunod, kailangang balikan natin kung paano at bakit nagsimula ang pagkakaroon ng Santo Papa. Mula sa madugong kasaysayan ng simbahan hanggang sa mga kontrobersyal na usapin ng awtoridad at kalooban ng Diyos, ngayon bubuksan natin ang misteryo ng papasiya. Ang salitang Papa ay nagmula sa salitang Latin na Papa, ibig sabihin ay Ama. Noong una, ito ay isang tawag na ibinibigay sa mga obispo sa silangan at kanluran. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito'y naiugnay sa obispo ng Roma. Ayon sa mga tala, noong unang siglo, naging prominenteng leader si Simon Pedro o San Pedro. Ngunit ang tanong, itinuring na ba siyang Papa noong nabubuhay pa siya? Ayon sa mga eksperto gaya ni Bart D. Ehrman, isang kilalang historiador at textual critic, wala pang konsepto ng papacy sa panahon ni Pedro. Isa siyang leader, ngunit hindi pa sa pamamaraang monarkiyal na alam natin ngayon. Ayon sa tradisyon ng Katolikong simbahan, si Pedro ang unang papa. Batay ito sa Mateo 16 versikulo 18. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Ginamit ito bilang ebidensya na si Pedro ang piniling pundasyon. Pero ayon sa ilang scholars tulad ni John Dominic Crossan at Elaine Pagels, ang verse na ito ay maaaring hindi tumutukoy sa literal na posisyon kundi sa pananampalataya ni Pedro. Sa madaling salita, ang batong tinutukoy ay maaaring hindi ang tao kundi ang kanyang pananalig. Noong unang 3 siglo, walang isang sentralisadong leader ang buong Kristyanismo. Sa katunayan, maraming simbahan ang may kanya-kanyang leader at teolohiya. Nang magkaroon ng matinding persecution sa mga Kristiyano, ang papel ni Pedro at ng simbahan sa Roma ay naging simbolo ng katatagan. Ngunit ang konsepto ng isang universal leader ng buong simbahan ay hindi kaagad tinanggap. Sa Council of Nicaea noong 325 AD, hindi pa rin ginawang opisyal ang posisyon ng Santo Papa bilang pinakamataas na leader sa lahat ng simbahan. Maraming Katoliko ang naniniwalang ang Santo Papa ay kalooban ng Diyos. Ngunit paano natin malalaman na tama ito? Ayon kay Pope Benedict XVI, ang simbahan ay gabay ng Espiritu Santo, ngunit nananatili itong binubuo ng makasalanang tao. Sa ganitong pananaw, kahit may mga pagkukulang ang institusyon, pinaniniwala ang ginagamit ito ng Diyos bilang instrumento ng pananampalataya. Sa kabilang banda, may mga protestante at sekular na historiador na nagsasabing ang papasiya ay produkto ng politika, hindi propesiya. Hindi maikakailang naging mahalaga ang papel ng Santo Papa sa kasaysayan, sa edukasyon, kultura, digmaan at diplomasya. Pinangunahan ng papasiya ang pagpapatayo ng mga ospital, paaralan at maging ng Renaissance. Ngunit hindi rin mawawala ang mga kontrobersya, ang Inquisition, Krusada at ang mga sexual na iskandalo ng ilang mga papa. Sabi nga ni Hans Küng, isang teologo, ang pagiging papa ay kapwa-biyaya at panganib sa simbahan. Sa gitna ng lahat, bakit nga ba patuloy na naniniwala ang milyon-milyong tao sa papasiya? Ang sagot, pagkakaisa.
Ang Santo Papa ang nagiging simbolo ng pandaigdigang pananampalataya. Sa mundo ng pagkakawatak-watak, siya ang itinuturing na tagapagpanatili ng doktrina, moralidad at pag-asa. Pero sa panahon ng internet, AI at bagong mundo, sapat pa ba ang isang leader sa Roma para pamunuan ang pananampalataya ng bilyon-bilyong katao? Habang naghihintay tayo ng susunod na Santo Papa, ang tanong ay hindi lang kung sino, kundi bakit siya. Sa simula pa lamang, maraming tanong na ang bumabalot sa institusyong ito. Kasaysayan ba ito ng pananampalataya o ng kapangyarihan? Marahil ang papasiya ay isang kombinasyon ng dalawa. Kung ang unang Santo Papa ay maaring hindi talaga tinawag na Papa, at kung ang ideya ng papasiya ay unti-unting binuo ng tao, hindi ba't nararapat lang tanungin? Sino talaga ang may huling salita? Ang kasaysayan, ang simbahan, o ang Diyos mismo? At kung darating ang panahon na magbago ang lahat, kaya pa rin ba tayong iligtas ng isang Papa? Ibahagi mo ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. At kung sa tingin mo'y dapat mapanood ito ng mas marami pang tao, paki-like, share at mag-subscribe ka na rin. Ang simpleng pagpindot ng subscribe button ay isang malaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat kapatid. Mabuhay ka! Each heart has its haunted chamber where the silent moonlight falls. On the floor are mysterious footsteps and whispers along the wall.